May mga sugat na dulot ng kaaway. Pero ang pinakamasakit ay galing sa taong minahal mo. Akala niya siya ng lahat. Akala niya totoo ang mga pangako. Akala niya habang buhay siyang pipiliin. Ngunit isang gabi, isang katotohanan ang sumira sa lahat. Ang lalaking kanyang pinaglaban, ang pamilyang kanyang pinagkatiwalaan, sila pala ang sabay-sabay na tumalikod sa kanya. At sa pagbagsak niya, may isang bagay na isinilang. Hindi awa, hindi takot, kundi isang malamig na paghihiganti. Masayang nakatingin si Beatrice sa salamin habang inaayos ang kanyang buhok. Ngayon ang araw ng pinakahihintay niya. Ang araw ng kanyang engagement kay Adrian, ang lalaking minahal niya ng buong puso. Sigurado ka na ba? Tanong ng kanyang matalik na kaibigang si Lian. Ngumiti si Beatrice. Siya na yun, nararamdaman ko. Hindi niya alam na ang nararamdaman niyang yun ang magiging dahilan ng kanyang pagkawasak. Gabi na nang magsimula ang engranding selebrasyon. Punong-puno ng bisita ang malaking bulwagan. Lahat ay nakaayos, mula sa ilaw hanggang sa musika. Pagpasok ni Beatrice, napatingin sa kanyang lahat. Napakaganda niya, para siyang prinsesa. Ngunit sa isang sulok, may dalawang taong nagbubulungan. Si Adrian at si Lian. Hindi niya yun pinansin. Hindi pa. Ladies and gentlemen, ani Adrian habang hawak ang mikropono. May nais po akong ipakilala sa inyong lahat at ipakita. Ngumiti si Beatrice. Akala niya'y proposal niya. Ngunit biglang nagdilim ang paligid. At sa malaking screen, may lumabas na video. Video ni Beatrice na umiiyak, nagmamakaawa, at isang edited na eksena na tila siya'y may ibang lalaki. Nagulat ang lahat. Hindi totoo yan. Bulong niya, ngunit mas malala pa ang sumunod. Beatrice, hindi ko akalaing magagawa mo to sa akin. Parang gumuho ang mundo niya. Adrian, hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. Ngunit imbis na awa, panghahamak ang kanyang nakita sa mga mata nito. At doon niya nakita ang pinakamasakit. Si Lian, nakatayo sa tabi ni Adrian, nakangiti. Sorry best friend, pero kailangan kong piliin ang sarili ko. Parang may sumaksak sa puso ni Beatrice. Bakit? Nanginginig niyang tanong. Dahil gusto ko ang buhay mo. Ang yaman, ang lalaki, lahat ng meron ka. Unti-unting nagsimulang magbulungan ng mga bisita. Cheater pala siya? Hindi bagay kay Adrian. Nakakahiya. Parang bawat salita ay kutsilyong tumatagos sa kanyang pagkatao. Lumayas ka. Wala ka ng lugar dito. Malamig na utos ni Adrian. At sa harap ng lahat, iniwan siya. Walang kakampi, walang naniniwala. Habang naglalakad palabas ang bulwagan si Beatrice, ramdam niya ang bawat tingin ng mga tao. Paghatol, pangungutya, galit. Paglabas niya, bumuhos ang malakas na ulan. Parang langit na mismong nakikiramay sa kanya. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Basang-basa, wasak, wala nang natira. Bakit? Paulit-ulit yung tanong sa kanyang sarili. Hanggang sa unti-unting nagbago ang kanyang muka. Ang luha, napalitan ng katahimikan. At ang katahimikan, napalitan ng galit. Tumayo si Beatrice ng dahan-dahan at sa gitna ng ulan, mahina siyang tumawa. Isang tawang puno ng sakit at pangako. Akala niyo tapos na ako? Hindi pa ito ang katapusan. Pinunasan niya ang kanyang luha at sa unang pagkakataon hindi na siya mukhang biktima. Mukha na siyang bagyo. Sinira niyo akong lahat. Ngayon, ako naman ang sisira sa inyo. Matapos ang gabing yon, tila naglaho si Beatrice. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Walang balita,
walang bakas. Para bang nilamon siya ng dilim. Ngunit ang hindi alam ng lahat, doon siya muling isinilang. Sa isang malayong probinsya, isang simpleng bahay nagsilbing kanlungan niya. Pagod, sugatan at halos wala ng pag-asa. Dumating si Beatrice sa parang isang taong wala ng dahilan para mabuhay. Ngunit may isang matandang babae ang tumulong sa kanya. "Hindi pa tapos ang buhay mo, iha," sabi nito habang ginagamot ang kanyang sugat. "Hindi pa ngayon." Napatingin si Beatrice sa matanda. "Paano po kung wala na akong natitirang dahilan?" "Kung nawasa ka, ibig sabihin may puwang para buuin ang sarili mo ulit. Pero sa pagkakataong ito, ikaw na ang pipili kung sino ka magiging." Araw-araw, unti-unting bumangon si Beatrice. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya nagtatanong kung bakit. Sa halip, nagsimula siyang magtanong ng paano? Paano siya babawi? Paano niya babaligtarin ang lahat? Paano niya sisirain ang mga taong sumira sa kanya? Isang gabi habang nag-iisa siya, binuksan niya ang kanyang lumang telepono. Nandun pa rin ang video. Ang videong ginamit laban sa kanya. Pinanood niya yun ng paulit-ulit hanggang sa may napansin siya. Isang maliit na detalye, isang edit, isang pagkakamali. Dahan-dahan siyang napangiti. Akala niyo perpekto ang plano niyo? May butas pala. Mula sa gabing yon, nagbago ang lahat. Hindi na siya si Beatrice sa madaling maninlang. Naging mapagmatsyag siya, matalino, mapagplano. Nagtrabaho siya sa iba't ibang lugar, hindi para mabuhay lang kundi para matuto. Natuto siyang makipag-usap sa iba't ibang uri ng tao. Natuto siyang magbasa ng kilos at intensyon. Natuto siyang magtago ng tunay niyang nararamdaman. At higit sa lahat, natuto siyang maghintay. Lumipas ang 2 taon, 2 taon ng katahimikan, 2 taon ng paghahanda, 2 taon ng unti-unting pagbuo ng isang bagong pagkatao. Isang araw, humarap si Beatrice sa salamin. Hindi na siya ang dating babae. Mas matapang kaning mga mata, mas matalim ang kaning tingin, mas malamig ang kaning ngiti. "Handa na ako," sabi niya sa kaning sarili. Sa kabilang banda, patuloy ang marayang buhay ni na Adrian at Lian. Sila na ngayon ang kinikilalang power couple. Mayaman, hinahangaan, inggit ng lahat. Ngunit sa likod ng lahat, may mga lihim. "Sigurado ka bang hindi siya babalik?" tanong ni Adrian isang gabi. "Patay na yun sa kahihiyan," sagot ni Lian habang umiinom ng alak. Ngunit may kakaibang kaba sa kanyang tinig. Hindi niya alam kung bakit. Sa parehong gabi, isang itim na kotseng pumarada sa harap ng isang marayang gusali ng lungsod. Mabagal bumukas ang pinto at lumabas si Beatrice. Ngunit hindi na siya ang kilala nila. Eleganteng damit, matikas ang tindig, puno ng kumpiyansa. At sa kanyang mga mata, may nakatagong bagyo. "Miss, welcome back." Bati ng isang lalaking nakasuot. Ngumiti siya. Hindi pa nila alam na nagsisimula ng pagbagsak nila. Habang pinagmamasdan niyang lungsod mula sa taas ng gusali, hinawakan niyang isang folder. Nandoon ang lahat ng ebidensya, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtataksil. Isa-isa, walang matitira. Napangiti siya, isang ngiting puno ng plano. Hindi pa dalos-dalos, hindi emosyonal, kundi matalino't nakakamatay. Sa gabing yon, nagsimula ang unang galaw. Isang anonymous email ang pinadala. Isang lihim na unti-unting inilantad. Isang crack sa perpektong mundo ni na Adrian at Lian. At habang natutulog ang lungsod, may isang babaeng muling isinilang, hindi na bilang biktima, kundi bilang ang simula ng kanilang katapusan. Tahimik ang umaga sa opisina ni Adrian. Katulad ng nakasanayan, maaga siyang dumating, maayos ang suot, kumpiyansa ang aura at tila walang bahid ng kahit anong problema. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang kabang hindi niya may paliwanag. "Sir,
May dumating pong email kagabi. Sabi ng kanyang sekretarya habang inaabot ang tablet. Importante po yata. Kinuha yun ni Adrian at agad binuksan. Sa unang tingin wala itong laman kundi isang attachment. Ngunit nang i-click niya to, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang video ang nag-play. Ngunit hindi tutulad ang pinakita nila noon. Ito raw footage, hindi edited. At malinaw na malinaw, si Lian ang kausap ng isang lalaki. Sigurado ka bang hindi siya makakalata? Hindi. Masyadong tanga si Beatrice para mapansin yun. Parang tumigil ang mundo ni Adrian. Anong kalokohan to? Bulong niya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang video. Sumunod ang mas malala. Pagkatapos ng engagement, ilalabas natin yung video. Dagdag ni Lian. Masisira siya at sa'yo mapupunta lahat. Sympathy, pangalan, negosyo. Pati siya. Wala na siyang silbi. Imposible. Sigaw ni Adrian habang binabagsak ang tablet. Biglang pumasok si Lian sa opisina. Babe, anong nangyayari? Ngunit natigil siya nang makita ang mukha ni Adrian. Galit, gulat at puno ng pagkamuhi. Ano to ha? Malamig niyang tanong. Kinabahan si Lian. Ano bang sinasabi mo? Huwag mo akong lukohin. Sigaw ni Adrian habang pinapakita ang video. Nanlaking mata ni Lian. Sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Plano lang yun. Hindi ko naman talaga. Hindi mo talaga ano? Hindi mo talaga ako ginamit? Tahimik. At ang katahimikan yon ang umamin para sa kanya. Napaurong si Adrian. Para ngayon lamang niya nakilala ang babaeng nasa kanyang harapan. Lian, lahat ba ng to? Kasinungalingan lang? Hindi siya sumagot. At yun ang pinakamalino na sagot. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang video. Hindi lang sa opisina, hindi lang sa pamilya, kundi sa buong social circle nila. Have you seen the video? Grabe, si Lian palang mastermind. Kawawa si Beatrice. Ang dating hinahangaan, unti-unting nabasag. Samantala, sa isang mataas na gusali, tahimik na pinapanood ni Beatrice ang lahat. Sa harap niya, nakaplay ang balita. Pero pinatay niya agad ang TV at dahan-dahang napangiti. Isa pa lang yan. Bulong niya. Sa kabilang banda, nagkulong si Lian sa kanyang kwarto. Patuloy ang pag-ring ng kanyang phone. Mga tawag, mensahe. Lahat galit. Paano nangyari to? Paulit-ulit yung tanong. Ngunit ang mas kinatatakutan niya kung sinong gumawa niyon. Samantalang si Adrian ay nag-iisa sa kanyang opisina. Hindi pa rin siya makapaniwala. Kung hindi si Lian, kung hindi siya. Unti-unting pumasok sa isip niyang isang pangalan. Isang taong matagal niya nang itinuring na tapos na. Beatrice. Sa parehong sandali, parang naramdaman niyo ni Beatrice. Tumayo siya sa harap ng salamin. Eleganteng bihis, matapa ang tingin. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang sakit. Naaalala mo na ba ako? Mahina niyang tanong sa kanyang sarili. Hinawakan niyang isa pang dokumento, mas malala, mas mapanira, mas makakapagpabagsak. At hindi pa itong katapusan. Sa gabing yon, 2 taong hindi makatulog. Si Adrian na nagsisimulang magduda sa lahat at si Lian na unti-unting nawawala ng kontrol. At sa gitna ng kaguluhan, may isang babaeng tahimik na kumikilos. Hindi nagmamadali, hindi nagkakamali. Dahil alam niya, ang paghihiganti ay mas masarap kapag dahan-dahan. Hindi pa man lubusang humuhupang skandalo, may panibagong balitang yumanig sa mundo ni Adrian at Lian. Sir, may bagong investor na gusto pong makipag-meeting. Sabi ng sekretarya ni Adrian. Pagod at puyat, napahilot siya sa kanyang sentido. Sabihin mong next week na. Sir, exclusive deal daw po at malaki pong halaga.
Napatingin si Adrian. Sa dami ng problema ang kinakaharap niya, kailangan niya ng kakampi. Fine. Iset mo. Kinahapunan, dumating ang oras ng meeting. Tahimik ang buong conference room. Nandoon si Adrian, ilang board members at mga abogado. Lahat ay naghihintay. At nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang babae. Matangkad, elegante, puno ng kumpiyansa. Nakasuot ng itim na dress. Simple pero napakamahal tingnan. At sa bawat hakbang niya, parang tumigil ang oras. Good afternoon. Kalmado niyang bati. Hindi agad nakilala ni Adrian. Ngunit may anong pamilyar. Isang pakiramdam na hindi niya papaliwanag. Please, have a seat. Naupo ang babae at marahang nilapag ang kanyang folder sa mesa. I'm here to discuss a partnership. Malumani ang boses ngunit may lalim. Habang nagsasalita ito, hindi maalis ni Adrian ang tingin sa kanya. Parang may hinahanap ang isip niya. Parang may alaala na pilit bumabalik. Samantalang sa dulo ng mesa, napansin siya ng isa sa mga board members. Miss, you seem familiar. Have we met before? Maybe. Ngunit sa sandaling yun, nagkatinginan silang dalawa ni Adrian. At doon, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi pa rin siya sigurado pero ang mga mata ng babaeng yun, hindi niya makalimutan. Samantala, sa labas ng gusali, nagmamadaling dumating si Lian. Nasaan si Adrian? Galit niyang tanong si receptionist. May meeting po. Hindi na siya naghintay, diretso siyang pumasok. Pagbukas niya ng pinto ng conference room, natigilan siya nang makita ang babae. At sa isang iglap, parang may multong bumalik mula sa nakaraan. Hindi, imposible. Lumingon ang babae sa kanya ng dahan-dahan at nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon, napangiti si Beatrice. Hindi malaki, hindi halata, pero sapat para manginig si Lian. Late ka na. Malamig na sabi ni Adrian. Ngunit hindi siya pinansin ni Lian. Nakatitig lamang siya kay Beatrice. Ikaw? Nanginginig niyang sabi, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo si Beatrice at may naong inayos ang kanyang damit. I think we should continue this another time. Important matters should not be discussed in a chaotic environment. Diretso siyang naglakad palabas. Walang takot, walang pag-aalinlangan. At habang dumaraan siya sa tabi ni Lian, bahagya siyang huminto. At pabulong siyang nagsalita. Namiss mo ba ako? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lian. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Pagkalabas si Beatrice, naiwan ang katahimikan sa loob ng kwarto. Ano yun? Tanong ni Adrian. Ngunit si Lian hindi pa rin makapaniwala. Bumalik siya. Bumalik si Beatrice. Sa sandaling yon, parang bumigat ang hangin. Napaupo si Adrian at doon niya tuluyang naintindihan. Siya. Bulong niya. Lahat ng nangyayari, ang video, ang skandalo, ang gulo. May iisang pinanggagalingan at ngayon, hindi na siya multo. Nandito na siya. Sa kabilang banda, nasa loob ng kotse si Beatrice, tahimik, ngunit ang kanyang mamatay puno ng tagumpay. Kinuha niyang kanyang phone at tinawagan ng isang tao. Simulan natin ang next phase. Ready na po ang lahat, ma'am. Sagot ng nasa kabilang linya. Napangiti si Beatrice. Good. Dahil ngayon, hindi na lang silang mawawalan, kundi ang lahat ng meron sila. Hindi na naging normal ang lahat matapos ang araw na yon. Ang pagbabalik ni Beatrice ay parang isang bangungot na hindi matakasin na Adrian at Lian. Sa loob ng mansyon, naglalakad si Adrian ng pabalik-balik, halatang hindi mapakali. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Mariin niyang utos kay Lian. Tahimik lang to, nakaupo, nanginginig ang kamay. Matagal mo na bang kilala? Nabuhay ba siya?
Hindi. Then explain. Paano niya nakuha ang video? Paano niya nalaman ang lahat? Walang maisagot si Lian dahil sa totoo lang, hindi rin niya alam kung gaano kalayong alam ni Beatrice. Adrian, kailangan nating magtulungan. Magtulungan? Pagkatapos ng ginawa mo? Lumapit si Adrian at sa bawat hakbang, lalo siyang kinakabahan. Ginamit mo ako. Ginawa mo akong tanga. Hindi ganun yun. Then what was it, Lian? Napaiyak si Lian, ngunit sa pagkakataong to, walang awa si Adrian. Lahat ba ng yun ang plano mo? Ang pagkasira ni Beatrice, ang engagement, lahat? Tahimik at muli ang katahimikan ng sumagot. Napaatras si Adrian, parang may bumagsak na pader sa kanyang loob. I loved you. Mahina niyang sabi, ngunit ang boses niya punong-puno ng pagkadismaya. Sa labas ng mansyon, may isa sasakyang nakaparada at mula sa tente de bintana, pinagmamasta ni Beatrice ang lahat. Hindi siya nagsasalita, hindi gumagalaw, ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang kasiyahan. Dahil alam niya nga, tuluyan ang gumuho ang relasyon ni na Adrian at Lian. Lumayas ka. Malambing na utos ni Adrian. Nanlaking mata ni Lian. Ano? I said get out. Adrian, please. Hindi ko na kayang makita ang mukha mo. Parang sinaksak ang puso ni Lian, ngunit wala siyang magawa. Tahimik siyang umalis. Basag na ang lahat. Kinabukasan, isang balita ang kumalat. Breaking news, isang malahing kumpanyang nakatakdang makipag-partner sa isang bagong investor na sinasabing mas makapangyarihan pa sa mga De La Cruz. Sa opisina, hawak ni Adrian ang kontrata. Who is this woman? Doon niya nakita ang pangalan, Beatrice M. Velasco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi na siya si Beatrice na kilala niya. Mas malakas, mas mayaman, mas mapanganib. Samantalang sa isang rooftop restaurant, nakaupo si Beatrice. Tahimik na umiinom ng wine. Sa harap niya, si Adrian. Why are you doing this? Ngumiti si Beatrice. Doing what? Stop pretending. Kilalang kilala kita. No, hindi mo ako kilala. Yung Beatrice na kilala mo, patay na siya. Then who are you now? Sabihin na lang nating, someone you created. Hindi kita sinira. Hindi. Sinong naniwala sa akin nun? Sinong nagtanong kung totoo ba yun? Wala, di ba? Dahil wala naman talaga. At ngayon, ikaw naman ang makakaranas. Welcome to my world. Sa gabing yun, si Adrian ay nag-iisa at sa unang pagkakataon, siya naman ang walang kakampi. Habang si Beatrice, unti-unting kinukuha ang lahat. Hindi lang ang pera, hindi lang ang pangalan, kundi pati ang kanilang pagkatao. Tahimik ang gabi sa penthouse si Beatrice. Sa labas, kumikisap ang mga ilaw sa lungsod na parang walang pakalam sa unos na paparating. Ngunit sa loob, may isang lihim na matagal nang nakabaon. Nakatayo si Beatrice sa harap ng isang lumang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, mga lumang litrato, mga dokumento at isang liham. Hinawakan niyang litrato, isang batang babae kasamang kanyang ina. Ngunit sa likod nito, may nakasulat. Para kay Beatrice, anak ng katotohanan. Napapikit siya. Mga alaala na matagal niyang tinakasan, bumabalik. Hindi mo pa rin sinasabi sa kanila? Napalingon siya. Isang lalaking nasa kanyang likod. Matangkad, kalmado, at mapagmasid. Hindi pa panahon. Ang lalaking yun ay si Marco, ang taong tumulong sa kanya sa nakaraang 2 taon. Hindi lamang kaalyado, kundi ang tanging taong nakakaalam ng buong katotohanan. Pero malapit na nilang malaman, lalo na si Adrian. Hayaan mo siyang magdusa muna.
Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, naghahanap si Adrian ng sagot. Find everything about her. Gusto kong malaman kung paano siya naging ganito. Utos niya sa kanyang assistant. Ilang oras ang lumipas, isang folder ang inilapag sa kanyang mesa. Sir, may nakita po kami. Binuksan niya to at ang laman nito ay isang hindi niya inaasahan. May isang dokumento, isang birth record, at sa ilalim ng pangalan ni Beatrice, may nakasulat na apelyido na hindi niya inaasahan. Velasco. Ang pamilyang Velasco, isa sa pinakamapangyarihan at pinakamayamang pamilya sa bansa. Paano nangyari to? Bulong niya. Ngunit mas malala pa ang kasunod. May isang lumang kaso, isang aksidente, isang babaeng namatay, at ang lalong nagpagulo, ang pangalan ng taong sangkot, ama ni Adrian. Parang tumigil ang mundo niya. Sa parehong oras, dumating si Lian sa isang lumang bahay. Pagod, wasak, halos wala nang matakbuhan. Hindi ako pwedeng matalo. Kumatok siya at bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang sumalubong sa kanya. Sino ka? Ngumiti si Lian. Isang taong gustong sirain si Beatrice. Samantala, tahimik na nakaupo si Beatrice habang pinagmamasdan ng lungsod. Handa ka na magsabihin ko to? Tanong ni Marco. Kapag sinabi ko na, wala nang babalikan. Wala ka namang balak bumalik, di ba? Napangiti si Beatrice, ngunit may halong lungkot. Kinabukasan, isang malaking press conference ang inanunsyo. Lahat ay nagulat, at sa gitna ng entablado, lumabas si Beatrice. Eleganting bihis, matatagang tindig, at sa unang pagkakataon hindi na siya nagtatago. Magandang araw. Marami na kayong narinig tungkol sa akin, pero ngayon, oras na para malaman yung totoo. At ang totoo, hindi ako basta kasambahay. At hindi rin ako basta biktima. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng Velasco Group. At ang pagkamatay ng aking ina ay hindi isang aksidente. May gumawa niyon. At sa sandaling yon, tuluyan na nga nagbago ang lahat. Tahimik ang buong bulwagan matapos ang sinabi ni Beatrice. Parang nawala ng hangin ang lahat. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ng isang reporter. May kinalaman ng pagkamatay ng ina mo? Hindi umiwas si Beatrice. Hindi na siyang babaeng natatakot. 2 taon nang nakalipas, namatay ng aking ina sa isang sinasabing aksidente. Sa screen sa likod niya, lumabas ang isang lumang balita. Isang car accident, isang babaeng nasawi. Sinabi nila, brake failure. Sinabi nilang walang may kasalanan. At pinaniwalaan ko. Hanggang sa nalaman ko ang katotohanan. May isang taong nag-utos. May isang taong may pakinabang. At sa kanya nilabas ang isang dokumento. Ang kontrata para sa pag-acquire ng Velasco Group na pinirmahan ng ama ni Adrian. Imposible! Sigaw ni Adrian habang tumatayo, ngunit hindi siya pinansin ni Beatrice. Sa parehong araw namatay ang aking ina. Naaprubahan ng deal. At kung coincidence nga, lumabas ang isang audio recording. Isang lalaking malinaw na malinaw ang boses. Siguraduhin mong walang makakaligtas. Nanlaking mata ni Adrian. Boses yan ang ama mo, Adrian. Parang bumigay ang kanyang tuhod. Sa kabilang banda, nanginginig si Lian. Ngunit sa pagkakataong to, walang naniniwala. Bumalik ang tingin ni Beatrice kay Adrian. Alam mo kung anong pinakamasakit? Hindi lang dahil sinira niyo ako, kundi dahil ang pamilya mo ang dahilan kung bakit nawala ang sa akin. Hindi makapagsalita si Adrian. Lahat ng alam niya, lahat ng pinaniniwalaan niya ay gumuho. Beatrice, huwag mo kong tawagin sa pangalan niyan na para bang may karapatan ka. At ngayon, hindi lang to paghihiganti. Hindi lang to tungkol sa akin. Tungkol to
sa katotohanan. Sa sandaling yon, tuloy nang bumagsak ang pangalan ng pamilya ni Adrian. Mga reporter, balita, skandalo. Tuloy namang napaupo si Adrian. Hindi niya alam kung anong paniniwalaan. Hindi pwedeng ginawa yun ng ama ko. Ngunit sa loob niya, alam niyang may posibilidad. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumaba si Beatrice sa entablado. Dumaan siya sa harap ni Adrian at sa sandaling yon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngayon, alam mo na kung anong pakiramdam ng mawalan. Hindi siya sumagot dahil wala siyang maibibigay na dahilan. Paglabas si Beatrice, sumunod si Marco. Natapos na. No, hindi pa. Hindi pa ako tapos. At sa gabing yon, 3 taong may kanya-kanyang laban. Si Beatrice para sa hustisya, si Adrian para sa katotohanan, at si Lian para sa sariling kapakanan. Ngunit iisa lamang sigurado, may isa pang mas matinding bagyo na darating. Hindi pa tapos ang lahat. Sa kabila ng pagbagsak ni Lian at tila pagkawasak ng pamilya ni Adrian, may isang bagay na hindi pa nila nakikita. Ang totoong laro ay hindi pa nagsisimula. Sa loob ng kulungan, tahimik si Lian pero hindi siya wasak. Sa halip, kalma siya. Mas kalma kasi dati. Parang may inaabang ang oras. Isang gabi, dumating ang bisita. Isang lalaking hindi opisyal ang bumibisita. Akala mo ba, iisa lang ang galit mo kay Beatrice? Hindi. Good. Dahil hindi lang siyang kalaban mo. Inabot nito ang isang folder. Sa loob, mga larawan, mga dokumento at isang pangalan. Beatrice Velasco. Ngunit sa ilalim nito, isang may nakatagong detalye. Subject is linked to Project Echo. Nanlaking mata ni Lian. Hindi siya simpleng tao. Siya ay produkto. Sa kabilang banda, si Adrian ay unti-unting nawawala sa sarili. Hindi na siya natutulog. Hindi na siya kumakain ng maayos. Isang pangalan lang ang paulit-ulit sa isip niya. Beatrice. Dumating siya sa isang gusali, mag-isa. Walang security, walang plano. Nasa loob si Beatrice, alam niya. Papasok ka pa rin? Tanong ng assistant niya. Oo. Bakit? Dahil hindi ko na kaya. Ang tanong sa isip ko, kung sino ba talaga siya sa akin? Sa rooftop ng isang mataas na gusali, nagkita sila. Si Beatrice, Adrian. Tahimik ang paligid. Mabigat ang hangin. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Beatrice. Para malaman ang totoo. Anong totoo? Kung minahal mo ba ako? Sandaling katahimikan ng namutawi at doon, bahagyang nagbagong ekspresyon ni Beatrice. Ngunit agad niya itong itinago. Hindi na mahalaga yan. Dahan-dahang lumapit si Adrian. Sabihin mo lang sa akin. Sabihin mo kung alin totoo. Yung galit mo, yung minsan nating pinagsamahan. Napahinto si Beatrice at sa unang pagkakataon hindi siya na nakasagot. Biglang tumunog ang phone ni Beatrice. Unknown number. Pinindot niya. Isang boses. Time's up. Kasabay noon, sumabog ang mga ilaw sa rooftop at lumabas ang maarmadong tao. Beatrice Velasco, you're coming with us. Nanlaking mga mata ni Adrian. Ano to? Ngunit mas shocking ang sumunod. Lumapit ang isa sa malalaki kay Adrian. At ikaw, part ka rin ng Project Echo. Ang sinasabi ninyo? Hindi mo ba alam? Tulad niya, ginawa ka rin. Napatingin si Adrian kay Beatrice. Sinungaling ba to? Ngunit si Beatrice hindi umiimik. At doon niya na-realize, hindi siya ang biktima lang. Hindi rin siya ang ganap na may kontrol. Dahan-dahang nagsalita si Beatrice. Hindi ko rin alam ang buong katotohanan. Pero isang bagyang sigurado ako. Pareho tayong ginagamit. Umihip ang malakas na hangin. Nasa gitna sila ng kaguluhan. Kaaway, kaalyado, biktima, halimaw, naghalo-halo. At sa huling eksena,
Nagkatinginan si Beatrice at Adrian. Ngayon hindi na galit, hindi na paghihiganti, kundi pagdududa at takot. Dahan-dahang bumulong si Beatrice. Kung lahat ay biktima, sinong totoong halimaw? At biglang dumilim.